Magtiwala sa Diyos kahit hindi mo naiintindihan. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Maraming tao ang nais munang tiyakin ng Diyos ang kanilang tagumpay bago nila subukan ang mga bagay na inuutos niya. Ngunit hindi iyon ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay laging may kasamang panganib. Ang pananampalataya ay nangangahulugang pagsunod kahit hindi mo nauunawaan. Halimbawa, ang pagpapatawad ay bihirang magmukhang tamang gawin bago mo ito gawin. Ngunit ito ang isa sa pinakamahalagang pagsubok na iyong pananampalataya. Kapag may nakasakit sa iyo, maring hindi tama o makatarungan sa pakiramdam mo ang pagpapatawad. Gayunpaman, laging tama ang pagpapatawad kahit hindi mo ito lubos na maiintindihan. Naalala mo pa ba nung bata ka pa at sinabihan ka ng mga magulang mo na gawin ang isang bagay na sa tingin mo ay walang kabuluhan? Ngunit ngayon, kapag binalikan mo ito, malinaw mo nang naiintindihan ang dahilan nila. Ganito rin ang paraan ng Diyos. Ang pananampalataya ay paggawa ng tama kahit mukhang walang saysay. Sinabi nga sa Proverbs 3 verse 5, "Trust in the Lord with all your heart, and do not rely on your own understanding." Proverbs 3:5 ng Holman Christian Standard Bible. Hindi mo kailanman malalaman ang buong larawan, pero alam ito ng Diyos. May isang magandang halimbawa nito sa Biblia. Ang kwento ni Gideon sa Judges chapter 7. Dinala ni Gideon ang 300 na Israelita upang labanan ang 135,000 na sundalo ng kaaway. Inutusan ng Diyos ang mga sundalo na magdala ng mga sulo, trumpeta at palayok. Isang utos na tiyak na tila katawa-tawa para kay Gideon. Pagkatapos sinabi ng Diyos kay Gideon na takpan ang mga sulo gamit ang palayok upang hindi makita ang liwanag sa gabi at pumalibot sa kampo ng kaaway. Ganito ang mga tagubilin ng Diyos. Kapag sinabi kong hipan ang trompeta, basagin ang mga palayok at hayaang magningning ang liwanag ng mga sulo sa dilim, magmumuka itong isang napakalaking hukbo na pumapalibot sa kampo. Magdudulot ito ng malaking kalituhan at ang mga sundalo ng kaaway ay mag-aaway sa isa't isa. Sinunod ni Gideon ang Diyos kahit na tila hindi makatuwiran. Hinipan ng mga Israelita ang kanilang mga trumpeta, binasag ang kanilang mga palayok at inilantad ang liwanag mula sa kanilang mga sulo. Nagising ang mga sundalo ng kaaway na gulat at nagsimulang magpatayan sa halip na labanan ang mga Israelita. Dahil sinunod ni Gideon ang utos ng Diyos, kahit hindi niya ito lubos na naiintindihan, nanalo ang mga Israelita sa labanan. Minsan, inuutusan ka ng Diyos na gawin ang isang bagay na mukhang walang katuturan. Gaya ng pagpunta sa labanan kahit tila imposibleng manalo. Pero kapag may pananampalataya ka, susundin mo ang Diyos kahit hindi mo lubos na nauunawaan ang kanyang inuutos. Gaya ni Gideon at ang kanyang mga sundalo, hindi mo magagawang mamuhay ng may pananampalataya kung walang panganib. Ngunit nakikita ng Diyos ang kabuuan ng larawan.
ng may malinaw na pananaw. Maari mong pagkatiwalaan ang kanyang mga inutos sa iyo. Think about this, my friend. What is the most surprising things God has told you to do? How did that turn out? Ano ang pinaka nakakagulat na bagay na inutos sa iyo ng Diyos na gawin? Ano ang naging resulta nito? Think about that. Pangalawa, the Bible says you should not trust your own understanding. Are there certain areas in your life where you are particularly tempted to trust your own ideas rather than God's ideas? Why? Sinasabi sa Biblia na huwag kang magtiwala sa sarili mong pangunawa. Ngunit may bahagi ba ng buhay mo na kung saan mas natutokso kang magtiwala sa sarili mong idea kaysa sa mga ideas ng Diyos? Bakit? At ang panghuli, what is your greatest fear when you are asked to obey something you don't understand? Ano ang pinakamalaki mong takot kapag hinihiling sa iyo na sumunod sa isang bagay na hindi mo nauunawaan? Ito po si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend, at huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.